Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Kabanata 661 Pagdating sa Liangzhou, all the best. Matapos patayin ang Night Angel, naging mas komportable ang natitirang bahagi ng biyahe ni Jingzi. Wala siyang nakilalang mga kaina-hinalang tao sa daan. Patuloy ding ipinagmalaki ni Jingzi kay Pei Yangxi ang ibig sabihin nito. Ang pagpatay ng manok para takutin ang mga unggoy ay parang pagkatok sa mga bundok para takutin ang mga tigre. Tinuya ito ni Pei Yangxi, ngunit lihim na pinuri sa kanyang puso, ang aking Zier ay kahanga-hanga. Tungkol naman sa laso ng banyu powder, pagkatapos uminom ng antidote, silang tatlo ay walang dapat ikabahala. Sa ika-4 na gabi, nakatagpo sila ng isa pang bahay tuluyan, at doon silang tatlo ay nagpahinga ng magdamag. Sa tanghali ng ika-5 araw, ang karwahe ay dumating sa isang sanggang bahagi ng kalsada. Ang isa ay maaaring pumunta sa silangan at bumalik sa Kunlun County. Ang isa ay humahantong sa kanluran, patungo sa Liangzhou City. Bumaba ng sasakyan si Pei Yangxi. Bagamat sila ni Jingzi ay nag-aaway at maingay nitong mga nakaraang araw, madalas silang nagagalit kapag sila ay nagagalit. Lalo na nang makita niya ang maraming mga sekreto na nahihiya niyang ibunyag, siya ay nasa mga pin at karayom sa mga susunod na araw. Nahihiya akong humarap ulit sa kanya. Pero nung oras na para magpaalam, nakaramdam ako ng pag-aatubili na pakawalan siya. Matapos ang napakaraming taon, may dumating na tao dito, at naisip ko na nalinang ko na ang kaisipang maging mahinahon at mahinahon kahit anong mangyari. Paano ko ba naisip na kapag kaharap ko ang aking nakababatang kapatid, sa isang iglap ay makakalusot ako sa husay? Hindi ko kaya, hindi ko lang kaya. Zier, sundan mo ang kalsadang ito sa kanluran at makakarating ka sa Liangzhou. Maghihiwalay tayo dito. Bumaba din si Jingzi at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Nang makita ito, hinawakan ni Hanhan ang kanyang ulo at sinabing, "Batang pinuno ng nayon, pupunta muna ako sa harapan upang magtanong tungkol sa sitwasyon." Malawak at hubad ang daan sa unahan, at makikita ito sa daan-daang metro. Saan ako makakahanap ng anumang bagay upang magtanong? Sa pagtingin sa seryosong hakbang pasulong ni Hanhan, hindi napigilan ni Jingzi ang tumanggaw at magpuri, ang Hanhan na ito ay tuluyang umalis sa hukbo. Pang-4 na ate, hindi ko kayang iwan ka. Sabi ni Jingzi. Zier, ayaw din ng fourth sister na mahiwalay sa iyo. Bagamat sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang maalab na imaheng iyon, sa oras na ito, ang boses ni Pei Yangxi ay sinakal ng hikbi. Paano siya mag-aalaga sa anumang bagay? Sa oras na ito, ang mainit na sikat ng araw sa hapon ay kasing init at kaaya-aya na parang naghabi ng isang hindi tinatagusan ng hangin na kurtina sa lupa, na tumatakip sa kanilang dalawa, naglalabas ng gininto ang liwanag, at ang lahat ay tila napakaayos at maganda. Saglit na yamakap si Pei Yangxi sa mga braso ni Jingzi, pagkatapos ay umayos, marahang itinulak si Jingzi palayo, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang itulak pabalik ang magulong berdeng buhok na dulot ng mga kamay ni Jingzi, at bumalik ang kanyang mukha sa orihinal nitong malamig na tingin. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagninangas pa rin. Zier, hindi namin alam kung paano umuusad ang gyera sa Liangzhou, pero hindi ka dapat mag-alala masyado. Malamang gusto ka ng mga taong iyon na i-guide ka papuntang Liangzhou, kaya sinabi nilang nasugatan ang pang-5 mong kapatid, pero base sa iyong pang-5 kapatid na babae sa lakas at karanasan niya, hindi dapat ganoon. Unang nagbigay ng mga tagubilin si Pei Yangxi, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit huwag nang mag-antala pa. Kung pupunta ka roon upang malaman kung okay ang iyong ika-5 kapatid na babae. Maaari nating palayain ang mga alalahanin sa ating mga puso sa isang araw ng mas maaga. Pang-4 na kapatid na babae. Sumigaw muli si Jingzi, ngunit sumakay na si Pei Yangxi sa kanyang kabayo at sinabing hindi lumilingon, "Zier, pumunta ka sa Liangzhou kanina para tulungan ka Wu. Kung aalagaan mo ang digmaan, maaari kang pumunta sa Kunlun Mirror para mahanap ako ng mas maaga. Ayaw mo ba akong maging asawa mo? Kung gayon ikaw na ang baalang magkita, Zier County, magkita tayo sa Kunlun County." Sabi ni Pei Yangxi. Pagkatapos noon, nang hindi man lang hinintay na magsalita si Jingzi, itinaas niya ang kanyang nakasakay na latigo at tumakbo palabas ng may lakas sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang makita ang mag-ara at kabayanihang figure ni Pei Yangxi na papalayo, bumulong si Jingzi. Ika-4 na kapatid na babae, magkita tayo sa Kunlun County. Ang mga araw na wala si Pei Yangxi ay mapurol at nakakainip. Nakahiga sa karwahe araw-araw, kaharap ang isang matigas na lalaki, na wala ng interes si Jingzi na magsalita. Sa kabutihang palad, ang sitwasyong ito sa wakas ay natapos pagkatapos ng higit sa 4 na araw. Bago magtanghali sa ika-5 araw, si Jingzi, na nakahiga sa kotse, ay narinig ni Hanhan na sumisigaw mula sa labas, "Young Village Master, dumating na ang Liangzhou." Tuwang-tuwa si Jingzi at nagmamadaling bumangon, binuksan ang kurtina ng kotse at lumabas. Kung titingnan, mas malawak at mas makinis ang kalsada kaysa dati. Marami ring pedestrian sa kalsada.
Gayunpaman, karamihan ay mga bata, babae at matatanda, at kakaunti ang mga kabataan at malalakas na lalaki, lalo na ang mga teenager tulad ni Jingzi. At maliit. Mukhang mahigpit talaga ang digmaan sa Liangzhou. Ang mga lalaking nasa tamang edad ay na-draft sa hukbo upang lumaban, tama ba? Sinuri ni Jingzi sa kanyang isipan. Bumaba para sa mga nakasakay sa kabayo, at bumaba para sa mga nasa kotse. Pumila ka at umalis ka sa tabi ko. Halika ng paisa-isa, huwag masikip. Bago siya bumaba ng sasakyan, narinig niya ang isang sigaw mula sa harapan. Pagtingin ni Jingzi, nakita niya na may ilang mga opisyal at sundalo sa tarangkahan ng lungsod na tumitingin at nagtatanong sa mga taong pumapasok sa lungsod. Agad na pinalaya ang mga matatanda, babae at bata, habang ang ilang kabataan at malalakas na lalaki ay pinanatili para sa maingat na pagtatanong. Mukhang nasanay na ang mga karaniwang tao. Hindi sila nagulat dito, at walang nagkomento tungkol dito. Pumila na lang sila ng masunurin. Bumaba din si Jingzi sa karwahe. Batang pinuno ng nayon, ano ang ginagawa nila? Isa lamang itong routine inspection bago pumasok sa lungsod. Ano ang lahat ng kaguluhan? Bakit hindi pa tayo nagpunta sa ibang lugar noon? Noong una tayong pumunta sa Jingzhou, hindi namin masyadong nasuri. Hoy, paano ito magiging pareho? Hindi mo ba nakikita kung sino ang nag-i-inspeksyon nito? Si Jingzi ay ipinagmamalaki na halos sumigaw siya, ito ay dahil ang aking ikalimang kapatid na babae ay napakahusay sa pagpapatakbo ng hukbo. Ngunit pagkatapos makaramdam ng pagmamalaki, muli siyang sumimangot, anong oras na ngayon? Ang digmaan sa mga barbaro sa kanlurang Xinjiang ay napakatindi, at ginagawa pa rin nila ang mga formalismong ito, hindi ba dapat lahat sila ay sumusuporta kay Zimen? Siguradong pupunta ako sa Fifth Sister mamaya. Narinig ko na ang Young Master ay nagmula sa labas ng bayan. At ito ang unang pagkakataon niya sa Liangzhou. Sa oras na ito, bago pa makatapos si Jingzi, nagsalita ang isang matandang nakapila sa likod niya. Bakit mo nakikita? Curious na tanong ni Jingzi. Sinabi din niya na ang digmaan sa Liangzhou ay tensyonado, at sinabi rin niya na magpapadala siya ng mga tao upang suportahan si Zimen. Mukhang hindi niya naiintindihan ng Liangzhou at ang kapangyarihan ng Jinghong Iron Cavalry. Sabi ng matanda habang hinahaplos ang kulay abong balbas na medyo may pagmamalaki. Matanda, hindi ba ito kapag ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay umaatake sa lungsod? Hindi ba? Pagkatapos magsalita ni Jingzi, ngumiti ang matandang lalaki at umiling, itinuro ang mga tao sa tabi niya na pumapasok at lumalabas sa mga tarangkahan ng lungsod na may walang pakialam na mga ekspresyon, na para bang sasabihin sa kanya na kung talagang seryoso ang digmaan, ang mga tao ay hindi mamasyal sa paligid ng gate ng lungsod ng napakalibang. Talagang sasalakayin ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ang Liangzhou pagkatapos ng taglamig. Matagal nang nakasanayan ito ng lahat, dahil pinamumunuan ni General Jinghong ang mga kabalyerya ng Jinghong upang bantayan ang kanlurang tarangkahan. Ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay hindi kailanman umatake sa Liangzhou nitong mga nakaraang taon. Sa mga nagdaang taon, ang mga barbaro sa kanluran ng Xinjiang ay hindi kailanman umaatake sa Liangzhou. Ang mga Xinjiang na barbarians ay hindi kailanman umaatake sa Liangzhou. Ang mga Xinjiang na mga barbarians lang ang gusto nitong taon. Ito ay mas masahol pa. Sila ay umatras sa loob ng ilang araw ng pag-atake. Chapter 662, Isang bakla ang nasa tabi ko talaga, first update, please subscribe. Pagkatapos ng paliwanag ng matanda, halos naunawaan ni Jingzi. Ang kalupaan ng kanlurang Xinjiang ay napakakitid at mahaba mula silangan hanggang kanluran, at ang klima ay malamig. Maliban sa maikling ilang buwan sa tag-araw, napakalamig sa halos buong taon. Ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang ay kadalasang lagalag, may matitigas na katutubong kaugalian, at mahusay sa pagsakay at pagbaril, kaya lalo silang matapang sa pakikipaglaban. Ang mga ordinaryong opisyal at sundalo ng Angguo ay walang kapantay sa kanila. Gayunpaman, dahil sa kalupaan, ang Western Xinjiang ay kulang sa mga mapagkukunan, at ito ay mas mahusay kapag ang panahon ay mainit-init. Pagkatapos ng taglamig, ang panahon sa kanlurang Xinjiang ay nagyayelo at may kakulangan sa pagkain. Sa oras na ito, magpapadala sila ng mga tropa para salakayin ang Liangzhou. Inatake ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ang Liangzhou hindi lamang para sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa huling layunin na humingi ng pagkain mula sa Angguo, o kumuha ng pagkain upang ang kanilang mga tao ay makaligtas sa taglamig. Pagkatapos ng lahat, ang Angguo ay may malawak na teritoryo, at ang lupain ay napakalaki na kahit ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang, na may kakaunting tao, ay hindi sila kayang talunin. Bago lumitaw si Liu Jinghong, talagang hindi nakayanan ng mga opisyal at sundalo ng Liangzhou ang mga gutom na lobo na ito sa kanlurang Xinjiang. Karamihan sa kanila ay sisirain ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang, susunugan, papatayin, dambong, at dambungin ang lahat ng pagkain. Dumaan ang mga tao sa lungsod. Sobrang miserable.
Ngunit pagkatapos na lumitaw si Liu Jinghong, hindi lamang niya nagawang ipagtanggol ang tarangkahan ng lungsod kasama ang kanyang mga kabalyerya ng Jinghong, ngunit pinangunahan din niya ang mga tropa palabas ng lungsod upang ituloy ang mga labanan ng ilang beses, at nagkaroon ng maraming pakikipagtagpo sa mga barbaro sa kanlurang Xinjiang, na kung paano niya itinatag ang kanyang reputasyon. Kadalasan, nauuwi sa pagkapatas ang dalawang panig. Bibigyan ng Liangzhou si Zhejiang ng ilang pagkain upang matulungan silang makaligtas sa taglamig. Bilang kapalit, sa tag-araw, magpapadala si Zhejiang ng maraming baka at tupa sa Liangzhou. Kasabay nito, tuwing Chinese New Year taon-taon, mag-aalay din sila ng alak kay Emperor An. Ngayong tag-araw, hindi nagpadala ang Zhejiang ng mga baka at tupa sa Liangzhou alinsunod sa mga regulasyon. Maraming beses na nakipag-usap si Liu Jinghong kay Zhejiang, ngunit hindi nila ito pinansin. Galit na galit si Liu Jinghong kaya kinuha niya ang Jinghong Iron Cavalry at sumalakay sa gabi. Ang Shili River, na pinakamalapit sa Liangzhou, ay nagbabalik ng maraming baka at tupa mula roon. Dahil sa usaping ito, naging tense na naman ang sitwasyon sa Zhejiang at Liangzhou na bahagyang hamina sa mga nakalipas na taon. Bago ang taglamig ngayong taon, ang mga barbaro sa Zhejiang ay naglunsad ng pag-atake habang si Liu Jinghong ay wala sa Jingzhou at hindi sa Liangzhou. Matapos ang isang sorpresang pag-atake, sila ay pinigilan ng mga tagapagtanggol. Pagkatapos ng taglamig, ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay nagpatuloy sa kanilang mga pagsalakay, ngunit sa pagkakataong ito ay mabilis silang itinulak pabalik sa Shalihe. Sa mga mata ng mga taga-Liangzhou, hanggat nandoon si Liu Jinghong at ang kanyang mga kabalyerya ng Jinghong, hindi sila natatakot, kaya't makikita nilang napaka-relax nila. Sa totoo lang, medyo natarante si Jingzi matapos marinig ang sinabi ng matanda. Dahil ibang-iba ito sa narinig niyang impormasyon noon. Bagamat ang mga balitang ito ang pinakamaganda para sa kanya, hindi pa rin siya makapaniwala nang marinig niya ito ng biglaan. Kaya nagtataka siyang nagtanong, "Matanda, seryoso ka ba sa sinabi mo?" Medyo hindi nasisiyahan ng matandang lalaki, "Bakit ako nagsinungaling sa iyo?" Ang mga barbaro sa Western Xinjiang ay umatras. Pansamantala silang umatras. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis kaysa dati. Dahil nagpadala na rin ng mga tao ang Yayao Kingdom, hindi ito matatalo ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang. Yayao Kingdom. Ang bansang ito ay medyo hindi pamilyar kay Jingzi, at ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito, ngunit hindi ito ang oras para magtanong tungkol dito. Kaya't muli siyang nagtanong, hindi nasaktan si General Jinghong. Nang tanungin niya kanina, bagamat medyo naiinip ang matanda ay magalang niyang sinagot. Ngunit nang marinig niya ang tanong na ito, diretsyo niyang hinaipan ang kanyang balbas at pinandilatan ng mata, "Ikaw banyagang iskolar, naglakas loob kang sampain si General Jinghong. Naniniwala ka ba na may manggugulo sa iyo kung sisigaw lang ako?" Dapat kong sabihin na ang prestihiyo ni Liu Jinghong sa Liangzhou ay masyadong mataas, at ang kanyang imahe ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Ang matanda ang unang tumanggi na sabihin na siya ay nasugatan. Mabilis nang umiti si Jingzi at ikanaway ang kanyang mga kamay, "Matanda, huwag kang magalit. Narinig ko rin ang sinabi ng iba sa Jingzi. Nakita ko rin na hindi ito mapagkakatiwalaan, kaya naisipan kong pumunta sa Liangzhou para alamin ang sarili ko." Ang matanda ay nagdududa, ngunit sinabi pa rin, "Yung mga nagkakalat ng chismis ay mga hanggal. Paanong masugatan si General Jinghong? Hoy, yung nasa likod, bilasan mo." Nag-uusap ang dalawang lalaki nang sumigaw ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod. Ngumiti si Jingzi at ang matanda, at mabilis na naglakad kasama si Han. Nang makita ng mga bantay ng lungsod si Jingzi, wala silang masyadong pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sa kabaligtaran, nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita si Han. "Isang bakla ba talaga ang katabi ko?" Nagulat si Jingzi, pero naisip niya, tama ba ito? Mas mahina ba ang pagiging mapagkumpetensya ko kaysa kay Han? Nakatingin kay Han, at pagkatapos ay sa nasasabik na mukha ng mga opisyal at sundalo na nagbabantay sa lungsod, tahimik kong sinabi ang isang salita sa aking isipan, "Show." Pagkatapos ng maikling tanungin si Jingzi ng ilang salita, binitawan niya ito, ngunit maingat niyang tinanong si Han. "Saan ka galing? Alam mo ba ang martial arts? Anong ginagawa mo dito?" "Jingzhou, marunong akong maglaro." Bago pa makapagsalita si Han, direktang sumagot si Jingzi para sa kanya. Ang mga opisyal ng lungsod at mga sundalo ay natigilan sandali, at pagkatapos ay galit na sinabi, "Tinanong ba kita?" Nagkaroon ng crash, sumimangot si Han, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Mula nang natuto si Jingzi ng martial arts, mabilis na umunlad ang kanyang level kaya matagal nang nawalan ng pagkakataon si Han na protektahan siya. Ngayong may biglang sumugod at hindi alam kung mabubuhay o mamamatay, tuwang-tuwa pa rin si Han. "Batang pinuno ng nayon, hayaan mo akong protektahan ka muli. Kahit na hindi kanya kailanman pinrotektahan kahit isang beses mula nang bumaba mula sa Mang Mountain." Muling natigilan ang mga opisyal at sundalong nagbabantay sa lungsod, "Ikaw, ito."
Natural nilang masasabi na magaling si Hanhan sa martial arts at hindi masyadong mahina, kaya't binati nila ito ng nakangiti. Pero hindi nila akalain na ganito pala ang init ng ulo niya at gustong atakihin sila dahil sa mukhang bukas na batang lalaki sa tabi niya. This is my subordinate. Kung may gusto kang itanong sa kanya, why not tell me? Oh. Tumango ang opisyal at sundalo, tumingin muli kay Jingzi, at nagsimulang mas bigyan siya ng pansin, at seryosong nagsabi, kaming Jinghong ang general ay nagre-recruit ng Jinghong Iron Cavalry kamakailan, at medyo mahigpit ang mga kinakailangan. Sa tingin ko ang kuya na ito ay nasa magandang pisikal na pangangatawan at marunong mag-martial arts, kaya sa tingin ko ay mas bagay siya, kaya nagtanong ako. Matapos marinig ito, umiling si Jingzi at ngumiti, gusto kong sumali ang mga nasasakupan ko. Jinghong Iron Cavalry. Natatakot ako na huwag, dahil nandito lang kami para bumisita sa mga kamag-anak, at aalis kami saglit. Gayunpaman, mukhang hindi na kailangan pang mag-recruit ng mga tropa ng Jinghong Iron Cavalry. Tama ba? Sa pag-iisip kung gaano kadaling pinamahalaan sila ng kanyang ikalimang kapatid na si Liu Jinghong, kung mag-iiwan pa siya ng mga granada dito, ang mga barbarong Western Xinjiang na iyon ay hindi maglalakas loob na sumalakay muli, kaya hindi nakakailanganin ng Jinghong Cavalry na mag-recruit ng mas maraming tropa sa malawakang saklaw. Bakit hindi? Sumulyap sa kanya ang mga opisyal at sundalo, na para bang alang-alang kay Hanhan, ang kanilang tono ay hindi masyadong malupit, bagaman ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang ay mabilis na umatras ngayong taon, ito ay dahil lamang sa biglaang pagdaragdag ng Yaoyao Kingdom, ngunit ito ay paminsan-minsan ay hindi magiging karaniwan, kaya't ito ay kagyat na palawakin ng Jing Ironhong. Bakit hindi? Sa maikling panahon, ito ang pangalawang beses na narinig ni Jingzi ang pangalang Yaoyao Country. Nang makilala niya si Liu Jinghong, kinailangan niyang tanungin itong mabuti para malaman kung sino ang Yao Kingdom ngayong buwan. Chapter 663, Competition to Recruit a Bride, Second Update, please subscribe. Hindi sang-ayon si Jingzi sa sinabi ng mga tagapagtanggol ng lungsod, ngunit hindi niya ito pabulaanan. Kapag umalis siya, malalaman nila kung gaano katama ang sinabi niya. Sa mga oras na ito, curious pa rin ako at gusto kong i-verify kung totoo o mali ang sinabi ng matanda. Kaya't nagtanong siya, totoo bang hindi nasaktan si General Jinghong? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga opisyal at sundalo na mas mabait pa sa kanya sa mukha ni Hanhan ay biglang tumitig. Ilang mga opisyal at kawal sa malapit din ang nagkumpulan at pinandilatan siya, na mas excited kaysa sa reaksyon ng matanda ngayon. Mabilis na tumayo si Hanhan sa harap ni Jingzi, haha, turn ko na ba para protektahan ang batang pinuno ng nayon? Halika, gawin mo ito mabilis. Nang makita ni Hanhan ang pananabik na subukan at gusto ng iba na kumilos kaagad, may itim na linya si Jingzi sa kanyang ulo at talagang gusto siyang sipain. Iniunat niya ang kanyang kamay upang hilahin siya, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, huwag kang matuwa. Narinig ko ito mula sa iba sa ibang lugar. Hindi ako naniniwala noon, kaya pumunta ako sa Liangzhou upang tingnan. Paanong ang ating matapang na General Jinghong ay masugatan? Matapos marinig ito, ang mga opisyal at sundalong nagbabantay sa lungsod sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Huwag nating hayaan na makilala natin ang mga nagkakalat ng chismis at nanggugulo, kung hindi ay gagawin natin silang maganda. Sabi ng isang nagngangalit ng ngipin. Napakatapang ng ating General Jinghong, paano siya nasugatan? Siguro nasugatan ang santo ng Yaoyao Kingdom, at nakita ito ng ilang tao at napagkamalan nilang si General Jinghong ang nasugatan. Sa oras na ito, nagsuri ang isang opisyal at sundalo. Hoy, parang pwede. Matapos marinig ito, sumang-ayon ang ibang mga opisyal at sundalo. Marahil nang makita ang nalilitong mukha ni Jingzi, ang isa sa mga opisyal at sundalo ay nagpaliwanag, dahil biglang bumisita ang Yaoyao Kingdom sa oras na ito, nakipag-away sila sa mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang sa loob ng mahabang panahon sa labas ng lungsod. Ang santo ng Yaoyao Kingdom ay nakikipaglaban din sa mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang. Siya ay dumanas ng ilang menor de edad na pinsala, ang mga saint, ngunit ito ay may mga minor na pinsala. Nakasuot ng medyo katulad ni General Jinghong marahil ay tumingin sa kanya ang isang hindi kilalang tagalabas at lumabas ng lungsod na nagsasabing si General Jinghong ay nasugatan. Ayan na. Lalong natuwa si Jingzi, napakaganda, napakaganda. Gumaan ang pakiramdam ni Jingzi nang marinig niyang maayos na ang kanyang ikalimang kapatid. Mukhang mas maganda ang paglalakbay na ito sa Liangzhou. Ito ay mas madali kaysa sa naisip ko. Kapag nag-iwan siya ng ilang granada, dadalhin niya si Liu Jinghong at babalik sa Jingzhou para sa bagong taon. Pagkatapos magpaalam sa mga opisyal at kawal na nagbabantay sa lungsod, pumasok sina Jingzi at Hanhan mula sa labas ng gate ng lungsod. Ang eksena sa Liangzhou City ay lampas sa inaasahan ni Jingzi. Ang naunang imahinasyon ni Jingzi ay dahil ang lungsod ng Liangzhou ay matatagpuan sa sukdulang kanlurang hangganan ng Angguo, na may malupit na klima, dilaw na buhangin sa buong labas ng lungsod, at katabi ng kaharian ng Zhejiang, ang lungsod ay tiyak na tiwangwang at sira-sira.
Ngunit nang pumasok siya sa lungsod, natuklasan niya na bagaman hindi may kukumpara ang tanawin sa lungsod sa Jingzhou, hindi ito kalayuan sa Yongzhou at Jingxi na mga lugar na napuntahan niya. Maraming nagtitinda sa magkabilang gilid ng kalye, at walang katapusang daloy ng mga naglalakad sa kalye. Ito ay maunlad. Gayunpaman, tulad ng nakita ko sa labas ng lungsod ngayon, ang mga naglalakad sa lungsod ay halos babae, bata at matanda, at kakaunti ang mga kabataang lalaki. Paminsan-minsan ay nakikita ko ang ilan sa kanila, at lahat sila ay nagsabi ng mga bagay tulad ng, magsimula tayo, at, bilisan mo, at pagkatapos ay tumakbo palayo, naiwan si Jingzi na medyo nalilito. Saglit na naglakad si Jingzi at nalaman niya na ang excitement sa Liangzhou City ay hindi limitado sa pangunahing kalye na papasok pa lang sa lungsod, kundi pati na rin sa karamihan ng iba pang branch streets. Maraming mga tindahan, lalo na ang mga tindahan ng panday. Han, bakit sa tingin ko ay mas maunlad ang Liangzhou kaysa Yongzhou? Siyempre, nandito na si General Jinghong. Sabi ni Han ng Rainbow Fart, na ikinagulat ni Jingzhi at natigilan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, wala rito ang aking ikalimang kapatid na babae, para kanino mo ako ng bobola. Young Village Master, totoo ang sinabi ko. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Han na lumabas na ang Liangzhou City ay apektado ng terrain at klima. Dahil dito, karamihan sa lupain dito ay mabuhangin na lupa, na hindi angkop sa pagtatanim ng pagkain tulad ng palay, at napakababa ng ani. Sa makatuwid, ang mga tao sa Liangzhou ay hindi mayaman, at ang pagkain na kanilang itinatanim ay sapat lamang upang maging sapat sa sarili. Sa nakaraan, ang Liangzhou life ay hindi madali para sa mga tao ng estado. At dahil sa madalas na pagsalakay ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang, kinailangan ng mga tagapagtanggol ng Liangzhou na magbigay ng pagkain sa Zhejiang sa huli upang masugpo ang digmaan. Sa makatuwid, ang korte ng imperial ay maglalaan ng maraming pagkain bawat taon. Maraming pagkain, ngunit lahat ng iyon ay ginamit para ipadala sa Zhejiang. Hanggang sa lumitaw si Liu Jinghong, ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay hindi na nagawang sakupin ang Liangzhou ng kasing dali ng dati. Natural, hindi ganoon kadaling maibigay ang pagkain sa kanila. Sa halip, kinailangan nilang makipagpalitan ng baka, tupa, balahibo, bulak at iba pang bagay sa kanluran ng Xinjiang. Maraming pagkain ang natitira mula sa Imperial Court bawat taon, at ipinamahagi ito ni Liu Jinghong sa mga tao. Kapag maganda ang panahon sa tag-araw, ang mga taga-Zhejiang ay madalas na pumupunta sa lungsod upang makipagpalitan sa mga tao sa Liangzhou. Matapos ang pabalik-balik na ganito, ang buhay ng mga tao sa Liangzhou ay unti-unting gumaganda. May mga mangangalakal pa nga mula sa ibang mga lungsod na pumupunta rito para bumili ng mga supply mula sa kanlurang Xinjiang kasama nila. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tindahan sa Liangzhou. Bukod dito, bagaman hindi gumagawa ng pagkain ang Liangzhou, mayaman ito sa iron ore at maraming tindahan ng panday. Maraming armas sa ibang mga lungsod sa Angguo ang ginawa sa Liangzhou. Pagkatapos ng lahat, makatuwirang sabihin na ang ekonomiya ng Liangzhou ay mas mahusay kaysa sa Yongzhou. Matapos makinig sa paliwanag ni Han, sa wakas ay naunawaan na ni Jingzi. Ang Liangzhou ay medyo katulad ng commercial hub sa pagitan ng Angguo at Zhejiang. Responsibilidad ng Liangzhou ang pakikipagpalitan ng butil sa mga kalakal mula sa Zhejiang at pagkatapos ay ibenta ito sa ibang mga lungsod sa Angguo, upang ang mga tao ay namuhay ng maayos. Ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang ay natural na hindi gusto ang paraan ng pagpapalitan. Kumpara sa dati, kailangan lang nilang pumunta at magnakaw. Ipinapakita nito kung gaano kalakas si Liu Jinghong. Hanggat nananatili ang Jinghong Iron Cavalry sa Liangzhou, hindi na muling sasalakayin ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ang lungsod. At most, magpapakitang gilas lang sila sa labas ng syudad. Oy, akala ko noong una na ang pagpunta sa Liangzhou sa pagkakataong ito ay makakatulong sa Fifth Sister na nangangailangan, ngunit hindi ko naisip na pupunta lang ako dito para pagandahin ang mga bagay-bagay. Tinawanan ni Jingzi ang kanyang sarili, at pagkatapos ay nagtanong sa mga dumadaan tungkol sa tirahan ni Liu Jinghong, na may walang muwang na ekspresyon. Hinanap ito. Makalipas ang wala pang quarter ng isang oras ay bumungad sa kanilang dalawa ang isang malaking mansyon. Malaking mansyon daw ito, pero mas malaki lang ito kaysa sa mga ordinaryong bahay sa paligid. May nakasabit na plaque sa bahay na may nakasulat na 3 karakter na General's Mansion. May 2 cavalrymen na nagbabantay sa tarangkahan. Marahil dahil medyo malaya sila, doon sila nag-uusap. Ano sa palagay mo ang naisip ng general, bakit siya pumayag? Anong masama sa pangako? Gusto ko lang magpakasal. Sa tingin mo ba ginagamit ito ng general para pumili ng mga kabalyerya? Posible. Ang sinumang lumahok ang bawat isa na nakikipagkumpetensya ay dapat magkaroon ng kanilang talino tungkol sa kanila, at ang mga mabibigo ay kailangan lamang na mag-imbestiga muli. 2 magkakapatid na mga ngabayo, hinahanap ko si General Jinghong. Sa oras na ito, lumapit si Jingzi at nagtanong. Medyo curious din siya sa binanggit nilang, magpakasal, pero priority niya ang pumasok sa bahay para hanapin si Liu Jinghong. Ang aming mga general ay nakikipagkumpetensya sa martial arts upang mag-recruit ng mga nobya. Makinis na sabi ng cavalryman nang hindi lumilingon.
Chapter 664, Pabaya ako, first update, please subscribe. Kompetisyon sa pagkuha ng nobya. Ang apat na salitang ito ay parang kulog sa maaliwalas na kalangitan, na sumasabog sa ulo ni Jingzi. Ito pala ang pinag-uusapan nilang dalawa na, magpakasal. Si Liu Jinghong talaga ay nakipagkumpetensya sa martial arts para makahanap ng nobya. Paano ito mangyayari? Nangako kaya siya na pupunta siya sa ikalimang kapatid na babae, ngunit ang pagkaantala sa pagdating ay ikinadismaya niya, kaya nakipagkumpetensya siya upang kumuha ng nobya. Ngunit hindi iyon ang kaso. Habang pinag-iisipan ito ni Jingzi, mas nagiging imposible ito, at pagkatapos ay mas naging curious siya. Posible ba, gaya ng sinabi nilang dalawa, na ginanap ni Liu Jinghong ang patimpalak na ito para kumuha ng nobya para lamang pumili ng isang kabalyero? Ngunit ang pamamaraang ito ay masyadong katawa-tawa. Sa pagkakataong ito, lumingon din ang dalawang kabalyero. Puspusan ang usapan nila ngayon lang, at walang pumapansin kay Jingzi. Nang marinig niya ang tanong niya, subconsciously niyang sinagot ito. Sa pagbabalik tanaw, nakita nila ang isang gwapong binata na tulala na nakatayo sa kanilang harapan. Nagkatinginan sila at nagtanong, sino ka? Ano ang ginagawa mo sa aming general? Hindi sumagot si Jingzi. Pagkatapos noon, mahigpit na nagsalubong ang kanyang mga kilay, na may halong damdamin sa kanyang puso. Agad na sumambulat ang malamig na aura sa kanyang katawan, at nakaramdam din ng pang-aapi ang dalawang kabalyero. Saan gaganapin ang martial arts competition? Maglakad sa kahabaan ng kalyeng ito hanggang sa dulo, pagkatapos ay kumaliwa at maglakad hanggang sa kanluran. Tingnan lang ang isang malaking open space. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman ng kabalyero na may malabo sa harap ng kanyang mga mata, at nawala siya sa isang iglap. Kung hindi dahil sa napakalaking lalaking iyon na nakatayo sa harapan niya, akala niya naghahalusinate siya. Matapos makitang umalis ang hanggal na malaking tao, dahan-daang sinabi ng isa pang kabalyero, hindi pa niya sinasabi kung ano ang gusto niyang gawin sa general. Bakit mo siya unang sinagot? Napakamot ng ulo ang Kavolryman na sumagot lang sa tanong. Siya ay nasa makapangyarihang aura ni Jingzi ngayon lang, paano pa siya mag-aalaga sa anumang bagay? Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, ang panganay nating kapatid ay hindi tumatawa sa ating pangalawang kapatid. Di ba ngayon ka lang nagsalita? Kasunod ng patnubay ng mga kabalyerya, agad na sumugod si Jingzi sa pinangyarihan ng paligsahan upang kumuha ng nobya, ngunit wala siyang nakitang malaking espasyo. Sa sobrang daming tao dito, paano magkakaroon ng open space? Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Jingzi kung bakit wala siyang nakitang binata nang pumasok siya sa lungsod. Andito na pala silang lahat. Bukod dito, ang panloob at panlabas na tatlong palapag ay napapaligiran ng mga kabataang ito, at hindi sila makakapasok kahit na gusto nila. Nakipagkumpetensya si Liu Jinghong sa martial arts para makahanap ng nobya. Kung hindi dumating ang mga lalaking ito, magkakaroon ng problema. Hoy! Sa oras na ito, sumigaw ang karamihan, at pagkatapos ay narinig ang mga tao sa labas na nag-uusap. Isa pa, sino ito? Ito na ang ika-18. Walang nang ahas na pumasok ngayon. Di ba sabi mo na sugatan ka? Napakalakas mo pa ba? Nako, sinusundan ka rin nila buong taon. Nag-aaway ang mga barbaro sa Western Xinjiang, sugat lang sa balat, ano ang big deal? Habang nagsasalita sila, isang landas ang bumungad sa karamihan, at pagkatapos ay lumabas ang dalawang kabalyero na umalalay sa isang lalaki. Malakas na sabi, nakikita kong magaling ka kung fu, bakit hindi ko ito nakita noon? Kapag ang aming Jinghong Iron Cavalry ay kumukuha ng mga tao, mayroon ka bang anumang mga ideya? Sa iyong mga kasanayan, tiyak na makakamit mo ang magagandang bagay kung sasali ka sa amin. Pagkaraang marinig ito ni Jingzi ay lalo pang nakatitiyak na ang tao sa loob ay si Liu Jinghong. Si Liu Jinghong ay nakikibahagi sa kompetisyong ito upang mag-recruit ng isang nobya. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, walang makakatalo sa kanya base sa kanyang kakayahan. Para sa mga matatalo sa kompetisyon, agad silang kukunin ng Jinghong Cavalry at kakalagkarin para mapili sa Cavalry Army. Ito ay talagang isang proseso ng pagpili sa Cavalry Army na nakatago. Galit na galit si Jingzi. Kahit na ito ay para sa layunin ng pagpili ng mga bakal na kabalyeryang nakabalat kayo, sa pamamaraang ito, kailangan siyang parusahan ng pipi kapag siya ay bumalik. At hindi natin maaaring payagan ang mga tagalabas na makipagkumpetensya sa martial arts competitions para mag-recruit ng mga bride. Okay, ako na mismo ang gagawa. Sa tamang panahon para mapanalunan ng ikalimang kapatid na babae ng makatwiran. Sa pag-iisip ng ganito, medyo nasasabik si Jingzi. Kung nanalo siya sa harap ng maraming tao, hindi siya matatakot na may magchismisan. Dahil napakaraming tao ang pumupunta rito upang manood ng labanan, at ang tanging nakikita nila ay mga ulo. Not to mention clear seeing the situation inside, hindi man lang sila makasiksik. Sa oras na ito, dumating na rin si Han. Young Village Master, narinig kong may nagsabi sa kalsada na dahil ang Jinghong Iron Cavalry ay nakikipaglaban sa mga barbaro sa Western Xinjiang sa buong taon, ito ay mas mapanganib kaysa sa ibang mga opisyal at sundalo, kaya halos walang gustong gawin ng Jinghong Iron Cavalry. Siguro dahil ito sa Jinghong Iron Cavalry.
It's the getting rarer and rarer competition, it's the getting rarer and rarer competition. Kumuha ng nobya. Bagamat walang muwang si Han, marami rin siyang natutunan. Alam niya ang banayad na relasyon ni Jingzi at Liu Jinghong, kaya pagkatapos tumakas si Jingzi matapos marinig ang tungkol sa kompetisyon, naintindihan niya ang iniisip niya, kaya gusto niya itong ipaliwanag at aliwin. Tinapik siya ni Jingzi sa balikat at tumalon ng walang sabi-sabi. Battle competition para mag-recruit ng bride, sasama ako. Sa susunod na sandali, si Jingzi ay tumalon sa mga tao at direktang pumunta sa gitna ng larangan ng kompetisyon. Ito ay sinasabing isang lugar ng kompetisyon, ngunit hindi tulad ng mga espesyal na itinayong mga arena ng kompetisyon sa Jingxi, ito ay talagang isang patag na lupain. Tumangala si Jingzi at natigilan sandali. Ito ay walang ingat. Nakatayo sa gitna ng arena ng kompetisyon sa oras na ito ay isang dalaga, nakasuot ng silver soft armor na katulad ng kay Liu Jinghong. Matangkad siya at maganda ang katawan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sandata sa kanyang kamay, na isa ring mahabang sibat. Sa unang tingin, medyo kamukha niya si Liu Jinghong. Ngunit sa pagtingin sa mukha, napakaraming pagkakaiba. Si Liu Jinghong ay may uri ng magandang mukha na kakaiba sa 1,000,000, at ang babaeng nasa harapan niya, kahit na hindi masama sa hitsura, ay malayo sa likuran ni Liu Jinghong. Hindi ang ikalimang kapatid na babae. Kung gayon nasaan ang ikalimang kapatid na babae? Mabilis na lumingon si Jingzi para tingnan. Ang competition ground ay isang walang laman na bilog, at ang pinakaloob na antas ay napapalibutan ng Jinghong Cavalry at isang grupo ng mga babaeng sundalo na nakasuot ng malambot na puting baluti. Sa harap ng hukbo ng kababaihan ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng gintong baluti at banal na damit. Siya ay mga 27 o 27 taong gulang. Magkasing edad lang siya at napakaganda ng figure. Ang orihinal na slim golden armor ay iniunat niya. Lalo na ang kanyang magandang mukha, na mas maganda kaysa sa nasa harap ni Jingzi. Ngunit ang atensyon ni Jingzi sa oras na ito ay hindi nang ahas na manatili sa kanyang katawan, ngunit lumipat sa gilid. May isang tao ding nakaupo sa harap ng Jinghong Iron Cavalry, nakasuot ng snow white armor, at sa likod niya ay isang pulang balabal. Na may isang maroon na sibat na nakatayo sa kanyang harapan, na may kabayanihan na hitsura at hindi pangkaraniwang kagandahan. Sino pa kaya ang naroon bukod sa kanyang ikalimang kapatid na si Liu Jinghong? Habang si Jingzi ay nakatingin kay Liu Jinghong, si Liu Jinghong ay nakatingin din sa kanya, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig at kumikislap ang kanyang mga mata. Naisip niya ang hindi mabilang na mga eksena ng paglitaw ni Jingzi at binibigyan siya ng malaking sorpresa, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang 12 buwan na ng lunar at papalapit na ang bagong taon, kaya natakot siya na hindi siya makakapunta at maghintay hanggang matapos ang bagong taon. Ngunit hindi ko inaasahan na siya ay darating at lilito sa isang nakakagulat na paraan. Obviously, mas nagulat ako kaysa natuwa. Mula sa isang anggulo na hindi nakikita ng iba, ibinuka niya ang kanyang mga labi kay Jingzi. Guro, pakiusap. Sa oras na ito, sabi ng babaeng nakasuot ng malambot na puting baluti at may hawak na itim na sibat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang bumaba ni Jingzi mula sa tigre. Kabanata 665 Santo, Reyna. Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Pagkaraang matalo ang 18 magkakasunod na kalalakihan ng Liangzhou, nahulog si Jingzi mula sa langit, na nagpatingkad ng mga mata ng mga tao. Kung ang maangin niyang pagpapakita, ang gwapo niyang itsura, o sa madaling salita, ang kanyang pambungad na pananalita. Kung sasabihin kong hindi ito pagkakaunawaan, maniniwala ka ba? Awkward na ngumiti si Jingzi. Actually, nakapasok lang ako nang hindi sinasadya. Hindi ko alam na nakikipagkumpetensya ang mga babae dito para maghanap ng nobya. Tumingin si Jingzi sa harapan niya. Bahagyang humihingi ng tawad ang dashing girl na may malambot na puting armor. Ayon sa mga madugong plot na lumabas sa maraming nobela o teleserye na nabasa niya noon, sa tuwing may paligsahan sa pag-recruit ng nobya, taos-puso o nagkakamali ang pakikilahok ng bida. Anyway, magiging pareho ang resulta. Dapat siyang manalo at makuha ang pangunahing tauhang babae. Puso. Ngunit ang pangunahing punto ay, sa paghusga mula sa kanyang hitsura, ang malambot na puting nakabaluti na batang babae na ito ay dapat na isang hindi kilalang sumusuporta sa karakter, at ang pangunahing tauhang babae ay sabik na nanunood sa kanya mula sa ibaba. Kung talagang mananalo siya, magiging malakihang social death scene. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya akong magpaliwanag. Hindi maintindihan. Aksidenteng nakapasok. Ngumiti ang babaeng may malambot na puting baluti. Anuman ang katotohanan na ito ay ikalawang araw na ng kanyang kompetisyon sa kasal, natalo niya ang kabuuang 32 tao kahapon, na naging sanhi ng kaguluhan sa lungsod ng Liangzhou, kaya ngayon ang lahat ng nasa hustong gulang na lalaki sa lungsod ay karaniwang nagpunta rito. Masasabing dapat malaman ng aso ang tungkol sa kanyang kompetisyon dito sa paghahanap ng nobya. Sinabi niya na hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi alintana kung maniwala ang iba o hindi, hindi pa rin siya naniniwala. Sa partikular, sumigaw siya sa labas ng karamihan, hayaan mo akong gawin ito sa kompetisyon, at ngayon sinabi niya ang, hindi pagkakaunawaan, at hindi sinasadyang panghihimasok, na nagpaisip sa kanya na siya ay isang tanga.
Ngunit hindi ito inilantad ng malambot na puting nakabaluti na batang babae, at bahagyang ngumiti, "Guro, hindi ka ba naniniwala sa kapalaran ni Anguo? Hindi mo ba naisip na nakapasok ka ng hindi sinasadya dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi ba ito isang uri ng kapalaran?" Palihim na bumaba ang tingin ni Jingzi. Itinakip ni Liu Jinghong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Nakangiti pa rin siya, ngunit may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Naramdaman na ni Jingzi ang lamig. Kung hindi siya mag-iingat, magiging mahirap ang gabi. Sinumpa ko ang malas sa puso ko. Dumating ako dito para paunlarin ang relasyon namin ni Fifth Sister, pero bago ko magawa, may naranasan akong hamon. Mahigpit lang ang nasabi ko, itong babaeng ito. Babae ang tawag mo sa akin. Nagtaas ng kilay ang malambot na babaeng nakasuot ng puti. Natigilan si Jingzi at tiningnan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kahit na ang hitsura at figure ng babaeng ito ay hindi kasing ganda ni Liu Jinghong, at least online siya. Hindi naman pwedeng lalaki yun, di ba? Young master, kailangan kong sabihin, magaling ka talaga. Ang babaeng nakasuot ng malambot na puting baluti ay pumalakpak at nagpuri, "Sa totoo lang, mula kahapon ng umaga hanggang ngayon, natalo ko ang kabuuang 50 tao, ngunit wala sa kanila ang kahanga-hanga. Ngunit iba ka. Bagamat mayroon akong hindi inaway pa kita, naakit mo na ang atensyon ko. Gusto mong humanap ng ibang paraan para makausap ako, isang santo, higit pa sa ganitong paraan, para maakit mo ang atensyon ng ating reyna sa iyo at mapanalunan mo ang huling tagumpay, di ba?" Santo, reyna, ano ito? Mabilis na ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at tumanggi ng matuwid. "Hindi ako, wala pa, huwag kang magsalita ng kalokohan. Haha, huwag ka na magpaliwanag. Pagtatakpan lang ang paliwanag. Ipapakita nito na wala kang responsibilidad bilang lalaki. Kaming mga babae sa Yayao Kingdom ay ayaw sa mga lalaking walang responsibilidad. Gawin. Gusto mo o hindi. Ano bang problema ko? Hindi. Bakit hindi ako yumako ng responsibilidad?" Hindi pinahintulutan si Jingzi na pabulaanan, ang batang babae na nakasuot ng malambot na puting baluti ay nagsabi sa malalim na boses, "Bagaman ang iyong panimulang punto ay mabuti, dahil ito ay isang kompetisyon sa pag-recruit ng isang nobya, ang pinahahalagahan namin ay ang martial arts, at ang iba pang mga bagay ay walang silbi. Hanggat ang iyong kung fu ay hindi sapat, hindi kami sa iyo." Hindi nakaimik si Jingzi. Pakiramdam niya ay medyo nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang sarili ang malambot na puting nakasuot na babae sa kanyang harapan. Akala ba niya lahat ng lalaki sa mundo ay yuyuko sa kanya? Phew, looking at her like this, malamang hindi pa siya nagsuot ng pomegranate skirt. Sa sobrang tamad na magpaliwanag sa kanya, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Excuse me, Palm." Pagkatapos sabihin iyon, nilingon niya si Liu Jinghong, parang simoy ng tagsibol na hamihip sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin, at handa siyang maglakad patungo sa kanya. Bahagyang kumunat ang ilong ni Liu Jinghong, ngunit ang pagmamataas at pagmamalaki sa kanyang mga mata ay bumagsak pa rin sa mga mata ni Jingzi, at napangiti siya sa kanyang puso. Mukhang hindi naman masama ang performance niya, at hindi rin siya nasaktan dahil sa aksidenteng pagpasok niya sa competition scene. Gawin siyang hindi nasisiyahan. Pero, ano ang ibig sabihin ng Fifth Sister kapag umiling siya sa sarili niya? Ang hirap kunin na player. Sa oras na ito, narinig niya ang bahagyang mapangasar na tawa ng batang babae na nakasuot ng malambot na puting baluti na nagmumula sa likuran, "Kung gayon, hayaan mo akong makilala ka at tingnan kung mayroon kang tunay na kakayahan o naglalaro ka lang." Whoosh! Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ang tunog ng isang sibat na bumabagsak sa hangin ay nagmula sa likuran, na ikinagulat niya. Hindi nang ahas si Jingzi na magdahilan at mabilis na tumalikod. Sa oras na ito, ang sibat ay madaling maabot sa kanya. Whoosh! Umiwas si Jingzi sa isang iglap. Ang malambot na puting nakabaluti na batang babae ay hindi natamaan at hindi pinili na ipagpatuloy ang pag-atake. Sa halip, inilagay niya ang kanyang sibat sa lupa at matamang tinitigan si Jingzi. Sa katunayan, para sa kanya, hindi kasinungalingan ang sinabi niya. Ang hitsura ni Jingzi ay isang bonus lamang, hindi isang mandatoryong opsyon. Ang pinakagusto niya ay ang martial arts. Hindi ito makikita kay Jingzi, dahil walang internal energy fluctuation sa kanyang katawan. Dahil hindi siya marunong sa martial arts, paano siya tumalon mula sa labas ng crowd? Napakalakas ng kanyang figure na kahit siya ay nahihiya sa kanyang sarili. Pagkalapag ni Jingzi, tiningnan niyang mabuti at natuklasan niya ito, kaya lalo siyang naging curious. Nakakita na siya noon ng mga taong may matataas na kaharian na nagtatago ng ilang kaharian, ngunit halimbawa, ang ika-5 antas ay nakatago sa ika-4 na antas, at ang ika-4 na antas ay nakatago sa ika-3 antas. Ngunit ito ang unang pagkakataon para sa kanya na makakita ng isang tulad ni Jingzi na hindi nakakakita ng kahit anong kaharian. As for the fact na kaya niyang tumalon ng malayo dahil sa talent niya, hindi siya naniwala. Nakita na niya ang mga tao na tumalon ng malayo, ngunit imposible para sa kanya na tumalon sa higit sa 10 layer ng mga tao sa isang pagtalon. Kaya naman, naging interesado siya kay Jingzi. At ang hindi nataman ay lalong nagpatunay sa kanyang hinala. Napakalihim ng lalaking ito.
Sa pag-iisip nito, lumingon siya at tumingin sa babaeng nakasuot ng gintong baluti at banal na damit na nakaupo sa harap ng Detachment of Women. Nakatingin din sa kanya ang babae, na may parehong pagkalito at pagtataka sa kanyang mga mata, at tumanggo sa kanya. Naunawaan ng babaeng may malambot na puting baluti at tumalikod. Tila hindi nagulat si Liu Jinghong sa eksenang nangyari sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, bago siya umalis sa Jingzhou, ang qinggang ni Jingzi ay napakalakas na. Pagkatapos ng mahabang panahon, kung hindi siya nag-improve, mawawala siya sa kanya. Ngayon ay tila hindi lamang niya napahiya ang kanyang sarili, ngunit talagang nakuha niya ang mukha para sa kanya. Sa pag-iisip nito, tuluyang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Nakita ito ng babaeng nakasuot ng gintong baluti at banal na damit sa tabi niya at tumagilid ang ulo, nawalan ng pag-iisip. Chapter 666 na Chapter 670 Natalo ako, first update please subscribe. Hindi tulad nila, mas malakas ang reaksyon ng mga nanunood sa audience. Sino ang lalaking ito? Hindi ko pa siya nakikita dati. Ang gwapo niya. Magaling ba siya? Kung titignan ang kalagayan niya, mukhang hindi siya marunong ng martial arts. Hindi. Hindi siya maaaring lumipad. Hindi siya maaaring magtago. Baril. Ang tanong na ito ay bumagabag din sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay natahimik ang isang grupo ng mga tao, sa wakas ay sinabi nila, mabuti yan. Mukhang nakilala na ng santo ng Yaoyao Kingdom ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. Tingnan din niya ito. Kaming Angwo hindi naman sa walang lalaking makakalaban, sadyang ayaw nilang kumilos. Oo, oo. Ang ingay sa madla ay hindi nakaapekto sa malambot na puting nakabaluti na batang babae. Sinulyapan niya si Jingzi at sinabing may paghanga, tama. Mukhang tiwala ka sa sarili mong kakayahan. No wonder you dare to do this. But since you have such good skills, you don't actually need to use the clumsy method just now. You are here to attract my attention. Hanggat mataas ang martial arts skills mo, papansinin kita. Bagamat hindi nakita ng malambot na babaeng nakasuot ng puti ang tunay na kalagayan ni Jingzi, masasabi niya ito sa paraan lamang ng pagtatago nito sa kanya. Ang kanyang pinakamababang antas ay magiging katulad ng sa kanya. O, mas mataas kaysa sa kanya hindi bababa sa kung ano ang nangyayari sa qinggang. Dahil siya mismo ay hindi sigurado kung kaya niyang iwasan ang suntok ng ganoon kadali at kaaya-aya kung ngayon lang sila nagpalit ng pagkakakilanlan. Napaka-narcissistic ng babaeng ito. Hindi nagawang magreklamo ni Jingzi, girl, please spare me, hindi ko talaga sinasadyang pumasok. Oh, nag-iinarte ka pa ngayon. Tingnan mo ang baril. Ang malambot na puting nakabaluti na batang babae ay hindi nakinig sa kanyang paliwanag, at muling itinaas ang baril. Sinaksak siya nito, na parabang nag-aral siya ng marksmanship sa loob ng maraming taon. Hindi lamang siya napakabilis sa pagbaril, ngunit siya rin ay napakatumpak sa iba't ibang estilo at katumpakan. Ang isang set ng marksmanship ay makakasilaw sa sinuman. Okay. Naghiyawan ang mga manunood nang makita nila ito. Mula kahapon hanggang ngayon, tinalo ng malambot na puting nakabaluti na batang babae ang kabuuang 50 tao. Ang ilang mga tao ay hindi pa rin kumbinsido noong una, ngunit ngayon ay tila hindi siya naglagay ng anumang pagsisikap upang talunin ang 50 taong iyon. Mukhang ngayon na ang totoong lakas niya. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay si Jingzi. Nagpaputok ng matalim na sibat ang malambot na puting nakabaluti na batang babae, at mas madali siyang umiwas. Para siyang sasaksakin, ngunit muli niya itong naiwasan sa sumunod na segundo. Hindi lang siya nagtago, may binulong din siya. Na-misunderstood mo talaga ako. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Pwede bang tumigil ka sandali? Hindi mo ako masusuka, kaya bakit mo ako iistorbo? Ang noo ng malambot na puting nakabaluti na batang babae ay isang pambihirang layer ng pawis ang lumabas, at ang kanyang mga pisngi ay namula. Hindi mo ako kayang saksakin, kaya bakit ka mag-abala? Ito ay hindi masyadong nakamamatay, ngunit ito ay lubhang nakakainsulto. Ang pagsisikap sa kanyang makakaya, sa kanyang opinyon, ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at muling sumugod. Jing! Si Zi ay labis na naguguluhan ngayon. Sa simula pa lang, nakikita na niya na ang malambot na puting nakabaluti na batang babae na ito ay natigil sa pang-apat na antas ng tuktok. Hindi siya mahina o malakas. Ngunit sa kanya, ito ay napakahina. Nagkaroon ng pagkakaiba ng dalawang kaharian. Hanggat gusto niya, maaari niya itong itumba sa lupa sa isang pitik lang ng daliri. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na isipin ito. Ito ay isang kompetisyon upang mag-recruit ng isang nobya. Bagamat hindi pa niya naiintindihan ang kahulugan nito, sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga salita ng mga bantay ng lungsod at ng batang babae na may malambot na puting baluti, malamang na nahulaan niya na ang batang babae na may malambot na puting baluti ay dapat mula sa kaharian ng Yaoyao. Kinakatawan din niya ang Yaoyao Kingdom. Maaliwalas ang langit at maliwanag ang mundo. Kung talagang gagawin niya ito sa harap ng napakaraming tao at mananalo, hindi ba kailangan niya itong pakasalan? Akala niya noong una ay nakakahiyang matalo, pero ngayong naiisip niya, baka makalimutan na niya ito. Nakakahiya, mas mabuti pa kaysa magpakasal sa isang babaeng nakatulala.
Ang pinakamahalagang bagay ay ang hitsura ng malambot na puting nakabaluti na batang babae na ito ay mas mababa sa kanyang sariling babae. Hindi nagustuhan ni Jingzi. Nang muling sumalakay ang malambot na babaeng nakasuot ng puti, nagpa siya si Jingzi at tumango muna. Ang sibat ay tumusok mula sa gilid ng kanyang katawan, at siya ay gumawa ng isang kidlat na galaw diretsyong ikinapit ang sibat sa ilalim ng kanyang braso, pagkatapos ay lumiko sa isang tabi at bumagsak sa lupa. Ang babae ay magaling sa shooting. Handa akong maging mababa. Ang aking mga kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba, talo ako. Kung ikukumpara sa naunang pangungusap, ang oras na ito ay hindi lamang mas nakakainsulto, ngunit mas nakamamatay. Ang batang babae sa malambot na puting baluti bagaman siya ay isang malakas na kalooban na lalaki, siya ay isang babae pa rin sa pagtatapos ng araw. Paano niya naranasan ito? Bigla siyang nagpakawala ng, wow, itinapon ang kanyang baril, tinakpan ang kanyang mukha at tumakbo palabas. Nagulat ang lahat at agad na gumawa ng paraan para sa kanila, habang pinagmamasdan ng dalagang nakasuot ng malambot na puting baluti na tumakbo palayo habang nanginginig ang mga balikat. Ito. Umiling si Jingzi at sinabing may matinding damdamin, ang babaeng ito ay hindi lamang lubos na sanay sa martial arts, ngunit mayroon ding matamis na ugali. Pagkatapos manalo sa isang kompetisyon, maiyak siya sa tuwa. Nakakaantig. Lahat ay tumingin kay Jingzi na may kakaibang ekspresyon, medyo hindi makapagsalita. Ang tawag mo dyan ay umiiyak sa tuwa. Makikita ng sinumang may matalinong mata na ang martial arts ni Jingzi ay dapat na mas mataas kaysa sa malambot na puting nakabaluti na batang babae, dahil hindi siya nakagalaw mula simula hanggang wakas. Umiwas lang siya at umiwas sa matatalas na kasanayan sa pagbaril ng malambot na puting nakasuot na babae, at naglakad-lakad sa looban. Nakakainggit ang poster. Lalo na nung natamba siya sa dulo, kahit na perpekto ang kinikilos niya, masasabi pa rin ng lahat na sinasadya niya. General Jinghong, kailangan ko ng paliwanag. Sa oras na ito, ang babaeng nakasuot ng gintong baluti at banal na damit na nakaupo sa harap ng Detachment of Women ay tumayo at malamig na sinabi. Noon lang nagkaroon ng oras si Jingzi para tingnan siyang mabuti. Nakita kong maningning at masigla ang mga mata ng babae, nakatrim ang kilay, nakataas ang ilong, bahagyang dimple ang pisngi, bahagyang nakakunot ang noo, at hindi siya galit at paninindigan. Bilang karagdagan, siya ay mukhang malapit sa 30 taong gulang, at siya ay mukhang isang maharlikang ginang. Inaalala ang mga salitang narinig niya noon at ang kanyang titulong, Hari ko, malamang na nahulaan ni Jingzi na ang babaeng nasa harap niya ay ang reyna ng Yayao Kingdom. Kaya lang sobrang curious siya, anong klaseng mahiwagang bansa ang Yayao Kingdom, at paano magiging hari ang isang babae. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang mag-isip ng sobra. Matapos makipag-usap ang reyna kay Liu Jinghong, ang kanyang mga mata ay lumipat muli kay Jingzi, ang kanyang mga mata ay napakalamig. Young Master, magaling ka sa martial arts, pero medyo sobra na kung mang-insulto sa mga taong ganito. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at umalis sa makapangyarihang paraan na napapaligiran ng isang grupo ng mga babaeng sundalo. Tila naramdaman ni Liu Jinghong na hindi maganda ang sitwasyon, at sumigaw sa kanilang likuran, Reyna, huwag kang magalit, dadalhin siya ni Jinghong ng personal sa pinto mamaya, humingi ng tawad sa Reyna at sa santo, at ipaliwanag ang buong kwento. Nang hindi lumingon, tanging ang mga salita lamang ni Liu Jinghong ang umaalingaw-ngaw pa rin sa hangin. Umalis na ang lahat, ano pa ang tinitingnan mo? Lumingon si Liu Jinghong, biglang nagbago ang kanyang kilos, at sinabi sa malamig na boses, iyon lang para sa araw na ito, lahat ay dapat maghiwa-hiwalay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay natigilan. Sa isang crash, lahat sila ay nagkalat. Ang Jinghong Cavalry ay orihinal na gustong manatili, ngunit pinaalis ni Liu Jinghong. Si Jingzi at Liu Jinghong lamang ang naiwan sa malawak na open space ng competition arena. Kabanata 667, The Kingdom of Women, ikalawang update, mangyaring mag-subscribe. Fifth Sister, miss na kita. Hindi naapektuhan ng martial arts competition ang mood ni Jingzi. Nang maalis na ang lahat ay pinaalis na rin niya si Han. Humanda ng tamasahin ang mundo ng dalawang tao kasama ang iyong ikalimang kapatid na babae. Nang marinig ito, agad na pumasok si Liu Jinghong. Ngumisi ang mukha niya na kanina lang nakakunot ang noo at tensyonado at ang mga mata ay naging crescent moon na may mga ngiti. Marahan niyang tinapik ang noo ni Jingzi gamit ang kanyang payat na jade na kamay, at nakangiting sinabi, napakawalang ingat mo pa rin. Jingzi acting coquettishly, inakbayan niya si Liu Jinghong, kasama si Fifth Sister, ano ang magagawa ko para iligtas ang mga alalahanin ko? Anyway, kahit anong mangyari, paprotektahan ako ni Fifth Sister. Ang pinakapinong relasyon ni na Jingzi at Liu Jinghong ay, ang kanilang mga damdamin ay makikita mula rito. Kahit na matagal na silang hindi nagkikita, nakakapit pa rin ang dalawa sa lalong madaling panahon. Ang hindi mapaghihiwalay na damdamin ay matagal nang natunaw sa kanilang mga buto. Nang marinig ito, napangiti si Liu Jinghong nang siya ay ngumiti, may ipinagmamalaking tamis sa kanyang puso. Pagkatapos ay natural siyang yamakap sa mga bisig ni Jingzi, at Ulong, Zir, ika-12 lunar month na. Akala ko hindi ka napupunta dito ilang taon na ang nakalipas. May pangalawang kapatid na babae sa Jingzhou City.
Lumabas ka ilang taon na ang nakakaraan. Siguradong nag-aatubili siyang iwan ka. Magiliw na tinapik ni Jingzi ang likod ni Liu Jinghong, ikalimang kapatid, dahil nangako ako sa iyo, talagang pupunta ako sa iyo at lumabas ako noong isang buwan. Kaya sinabi ni Jingzi kay Liu Jinghong ang lahat ng nangyari sa Jingzhou pagkaalis ni Liu Jinghong, kasama na ang nangyari nang matanggap niya ang utos ng emperador na pumunta sa Jingxi. Puno ng pananibik ang mga mata ni Liu Jinghong nang marinig niya ito, "Zier, napakaganda mo." Nang marinig na si Jingzi ay naging presidente ng The Newspaper at nakapagtrabaho ng mag-isa para kay Emperor An, hindi nagulat si Liu Jinghong, na para bang siya ay sa kanyang puso, ang kanyang kapatid na lalaki ay dapat na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos ipaliwanag ito, sinabi ni Jingzi na nagtataka, ikalimang kapatid na babae. Sa una ay naisip ko na ang digmaan sa Liangzhou ay tensyonado, kaya pumunta ako dito nang walang tigil dahil natatakot ako na malagay sa panganib ang fifth sister. Paano ko nalaman na ganito ang lungsod? Bahagyang namula ang pisngi ni Liu Jinghong dahil siya ang nagsabi kay Jingzi kung gaano kadelikado ang Liangzhou nang umalis sila sa Jingzhou. Pagkaraan ng mahabang panahon, namula siya at nagpout, bakit, hindi ka pumunta kung hindi delikado? Buti na lang sinabi kong delikado, kung hindi, hindi kita makikita kahit gusto ko. Ngumiti si Jingzi, hehe, at nagmamadaling niyakap siya. Ang kanyang braso, ano ang sinabi ni fifth sister? Panganib o hindi, kailangan kong pumunta sa lugar kung saan nakatira si fifth sister upang makita. Sinulyapan siya ni Liu Jinghong at nasiyahan. Pagkatapos ay idinagdag niya, sa totoo lang, ang mga digmaan dito sa Liangzhou ay pabalik-balik. Mabuti na lang, narito ako upang mamuno, kaya ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay hindi nang ahas na umatake ng agresibo. Kung aalis ako, tiyak na babalik sila. Jingzi nodang, dahil nabalitaan din niya na noong huling pumunta si Liu Jinghong sa Jingzhou, ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay umatake sa lungsod sa maliit na antas, ngunit sa kabutihang palad ay napigilan sila. Nagpatuloy si Liu Jinghong, sa pagkakataong ito, napakabilis na naka-address ang Western Xinjiang Barbarians, salamat sa tulong ng Yaoyao Kingdom. Kung hindi pinangunahan ng reyna ng Yaoyao Kingdom ang kanyang mga tropa na makipaglaban sa Western Xinjiang Barbarians, malamang na muli silang sumalakay. Ninanakawan ng lungsod ang pagkain. Sa puntong ito, biglang sinabi ni Liu Jinghong, nga pala, sinabi mo lang na noong nasa Jingxi ka, may narinig kang nagsinungaling sa iyo na ako ay nasugatan. Well, pagkatapos ay dapat nilang ilagay ang bansang Yaoyao. Akala ng santo ay ako. Ang damit ng santo ay katulad ng sa akin. Nagkamot siya sa braso habang nakikipaglaban sa mga barbaro sa Western Xinjiang, ngunit hindi ito seryoso at naka-recover na siya. Natatakot ako na ang ilang mga tao ay nag-isip na siya ay akin at ikinakalat ang salita. Oo. Tumango si Jingzi, hanggat hindi nasaktan ang kanyang ikalimang kapatid na babae, pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka, ikalimang kapatid na babae, narinig kong binanggit ng iba ang Yaoyao country ng ilang beses pagkatapos pumasok sa lungsod. Ang Yaoyao country na ito ay. Sumunod, nagsimulang sabihin sa kanya ni Liu Jinghong. Ang Angguo ay may malawak na teritoryo at malawak na lupain. Ngunit iba-iba ang laki ng mga bansa sa paligid ng Angguo. Ang pinakamalaki ay walang alinlangan na Nanxi, na katabi ng Jiangling sa timog. Ito ang tinalo ni Jingzi. Bukod dito, ang Nanxi ang pinakamalapit sa Angguo sa mga tuntunin ng lawak ng lupain at antas ng pagunlad, at medyo nakakakuha pa rin ito. Potensyal. Lalo na sa larangan ng militar, ang Southern Qi ay nanguna sa malawakang saklaw. Bilang karagdagan sa Southern Qi, mayroong Dongyu State sa silangan ng Angguo. Ang lupain nito ay kalahati lamang ng Angguo, at ang lupain nito ay napakakitid mula hilaga hanggang timog. Ang lugar na nakikipag-ugnayan sa Southern Qi ay hindi maliit. Sa mga nakalipas na taon, madalas itong gumamit ng puwersa sa Southern Qi sa mga isyu sa teritoryo. Siyempre, ang talo ay si Dongyu. Sa hilagang kanluran ng Angguo ay ang Zhejiang Kingdom, at sa timog kanlurang sulok ay ang Yaoyao Kingdom. Ang Yaoyao Kingdom ay isang napakamahiwagang bansa. Ang dahilan kung bakit ito sinasabing magical ay isa itong daughter country. Kahit papaano ay nakaramdam ng matinding emosyon si Jingzi matapos itong marinig. Ito pala ay alam niya lamang ang tungkol sa Zhejiang Daughters Kingdom sa Journey to the West, ngunit ngayon ay nakilala niya ang Yaoyao Daughters Kingdom. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang bansang ito ay puno ng kababaihan kung tutuusin, walang Saintes River. Mula sa pananaw ng pagpaparami lamang, ito ay walang kahulugan. Sinasabi na ang Yaoyao country ay isang bansa ng mga batang babae, higit sa lahat dahil ang bansang ito ay pinamumunuan ng reyna, at ito ay nangyari sa mga henerasyon. Hindi tulad ng ibang mga bansa kung saan ang mga lalaki ay maaaring magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, ang Yaoyao country ay palaging nagsasagawa ng monogamy. Ang mga lalaki lamang nakabilang sa reyna at prinsesa ang karapat-dapat na magkaroon ng 2 asawa sa parehong oras. Ito ay para sa layunin ng pagpapalaki ng susunod na henerasyon. Kung patuloy na magkakaanak ang reyna sa panahon ng kanyang pamumuno, tiyak na makakaapekto ito sa gobyerno, at talagang hindi makatwiran ang pagdami ng mga supling sa pamamagitan lamang ng isang babae. Ito ay humantong sa santo.
Ang santo ay hindi pinuno ng anumanggang o organisasyon, ngunit ang prinsesa ng Yayao Kingdom. Sa sandaling ipanganak ang prinsesa ng Yayao Kingdom, nakakita si Reyna Yayao ng isang batang babae na kapareho ng laki at nasa mahusay na kondisyon para lumaki kasama niya. Kapag ang prinsesa ay umabot sa edad ng kasal, kung ang reyna ay pipili ng isang mabuting manugang para sa kanya, ang lalaki ay maaaring magkaroon ng parehong prinsesa at isang santo. Ang prinsesa ang magiging kahalili ng reyna sa hinaharap, at ang santo ang pangunahing responsable sa panganganak. Nang marinig ito, nabigla si Jingzi, at sa parehong oras ay sobrang inggit siya sa lalaking iyon. Ito ay isang magandang deal ng magpakasal sa isa, makakuha ng isa libre. At ito ay ang reyna at ang santo. Nang makita ang kanyang ekspresyon, kinurot ni Liu Jinghong ang kanyang baywang na labis na hindi nasisiyahan, at pagkatapos ay sumingot ng malamig bago sabihin sa kanya na ang lalaking ito ay mukhang maganda sa hitsura, ngunit siya ay hindi. Bilang isang prinsesa o empress, ang isang tao ay walang tunay na kapangyarihan at hindi makaalis sa palasyo. Ang pinakamaraming magagawa niya sa palasyo ay ang makipagtalik sa santo at manganak ng isang bata. Nang marinig ang nangyayari, muling natahimik si Jingzi. Ang mapahamak na bagay na ito ay lumalabas na isang kabayong lalaki hindi, isang baboy na dumarami, partikular na responsable para sa pag-asawa. Pagkasabi nito, hindi napigilan ni Jingzi na manabik sa anak na bansa ng Yayao. Talagang inaasahan niyang pumunta doon isang araw upang makita kung ang langit ay mas bughaw, ang tubig ay mas malinaw, at ang mga babae ay mas maganda. Chapter 668. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Unang update mangyaring mag-subscribe. Dahil ang Yayao Kingdom ay isang anak na bansa, ang mga tao nito ay magaling sa pagsasaka at mga gawaing kamay tulad ng mga tela. Sila ay medyo mapayapa at namumuhay ng isang napakakasasyang buhay. Sa partikular, si Reyna Yao ay nasisiyahan dito at hindi niya gustong magkaroon ng anumang salungatan sa mga nakapaligid na bansa. Kung tutuusin, ang kanilang lupain ay maliit, ang kanilang bilang, at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mahina. Hindi naman sila kalaban ng ibang bansa. Gayunpaman, kung saan man mayroong mga tao, mayroong mga ilog at lawa, hindi banggitin, mayroong hindi lamang mga tao sa paligid ng Yayao Kingdom, kundi pati na rin ang mga bansa. Dahil ang Yayao Kingdom ay may magandang geographical na lokasyon at angkop na kapaligiran, ito ay tulad ng tagsibol sa buong taon, na may sapat na ulan, matabang lupa at masaganang pagkain. Ito ay pinagnanasaan ng Western Xinjiang Kingdom. Nais ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang na looban maging ang Liangzhou, kaya paano nila pakakawalan ng isang magandang lugar gaya ng Yayao Kingdom? Ang mga lokal na lungsod sa kanlurang Xinjiang ay masyadong malayo sa Yayao Kingdom, at tiyak na hindi posibleng maglakbay ng malalayong distansya sa taglamig. Sa makatuwid, tuwing tag-araw at taglagas na panahon ng pag-aani, kailangan muna nilang pumunta sa Yayao Kingdom para dambungin ang Yayao Kingdom, at pagkatapos ay bumalik sa taglamig upang mas makalapit. Ang ideya ni Liangzhou. Ang Yayao Kingdom ay walang sapat na lakas sa pakikipaglaban at masaganang pagkain. Kahit na ang ilan ay ninakawan ng mga barbaro sa Western Xinjiang, sapat pa rin ito para sa kanila na makakain. Sa makatuwid, ang mga reyna ng mga nagdaang henerasyon ay umangkop sa pamamaraang ito ng pagpapabi sa kanila nakatayin. Gayunpaman, hindi ito inakala ng bagong reyna na umakyat sa trono noong nakaraang taon. Ayaw niya na ang pagkaing pinaghirapang palagwi ng kanyang mga kababayan ay laging nakawan, kaya pinangunahan niya ang kanyang mga tropa na lumaban. Ngunit paano nga ba ang detachment ng mga kababaihan ay makakatakbo sa damuhan na larangan ng digmaan araw-araw? Kung ikukumpara sa mga barbaro sa kanlurang Xinjiang, kaya mas kaunti ang manalo at mas matalo. Ang reyna ay ayaw gawin ito, kaya ang tanging paraan ay humingi ng tulong sa ibang mga bansa, at mayroong dalawang malalaking bansa sa paligid nila. Southern Qi at Angwo. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, ang Southern Qi ang pinakamalakas. Gayunpaman, kumpara sa Southern Qi, hindi kailanman nagkusa ang Angwo na maglunsad ng digmaan laban sa mga kalapit na bansa, ngunit hindi ito ang kaso sa Southern Qi. Kamakailan lamang ay nakipaglaban sila sa East Vietnam at tinitingnan din ang Angwo. Gayunpaman, narinig ko na ang kanilang ikatlong prinsipe ay nagpunta sa Angwo. Pagkatapos ng paglalakbay na iyon, natalo siya at sa wakas ay medyo kumalma nang bumalik siya sa Southern Qi. Pinalakas din ito ang paniniwala ng reyna sa pakikipagtulungan kay Angwo. Kaya't kinuha niya ang kanyang pinakapiling mga tropa at bigla silang inatake mula sa likuran ng ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay umaatake sa Liangzhou. Pagkaraan ng mahabang panahon ng pakikipaglaban, tinalo niya sila pabalik. Ito ay itinuturing na isang regalo sa pagpupulong para sa Liangzhou at Angwo, at pagkatapos ay pumasok ang lungsod ay darating. Nang marinig ito, biglang natauhan si Jingzi, at biglang naging curious, ayon sa sinabi ng Fifth Sister, dumating si Reyna Yayao upang tulungan ang Liangzhou para lang makaganti. Ang layunin nila ay pumunta sa Jingzhou upang makipagkita sa banal na espiritu at pag-usapan ang pakikipagtulungan sa kanyang kamahalan. Tama. Tumango si Liu Jinghong matapos itong marinig. At mas lalo pang na-curious si Jingzi, magtulungan tayo kung magtutulungan tayo. Pero ano ang nangyari sa martial arts competition ngayon lang?
Ang Yayao Kingdom ay natakot sa mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang nitong mga nakaraang taon. Kahit na ang reyna ay pumunta sa Jingzhou at pumirma ng isang kontrata sa iyong kamahalan, siya ay dapat na nag-aalala tungkol sa intensyon na makipagtulungan na nakasulat sa itim at puti, kaya't gusto niyang pumunta sa Jingzhou upang pumili ng isang mabuting manugang at ibalik siya sa Yayao Kingdom at sa pamamagitan ng ganitong paraan ng pag-aasawa, manaka-attach sa Angguo. Nagising si Jingzi mula sa kanyang panaginip, ito pala ay isang kasal. Ngunit pagdating sa kasal, ang pagpili ng mga kamag-anak ay hindi dapat basta-basta. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga kandidato para sa kasal sa pangkalahatan ay dapat na mga prinsesa, at iba pa, ang nobya ng reyna ay dapat na katulad ng prinsipe ng Angguo, upang sila ay magkapantay sa katayuan. Siyempre hindi ito basta-basta. Ngumiti si Liu Jinghong, ang kompetisyon sa Liangzhou para mag-recruit ng nobya ay talagang resulta ng pakikipag-usap ko sa reyna. Dahil tiyak na walang lalaki sa Liangzhou na mas makapangyarihan kaysa sa santo. Pagkatapos ay masasabi ng santo na walang sinuman sa Liangzhou ang makakatalo sa kanya, kaya lohikal na pumunta sa Jingzhou upang makipagkompetensya sa kasal, at pagkatapos ay makipag-ayos sa kanyang kamahalan para malaman kung sinong prinsipe. Napakunot ng noo si Jingzi, walang lalaki sa Liangzhou ang makakatalo sa kanya, ngunit maaaring wala sa Jingzhou. Kung nanalo ka sa kanya, pakakasalan ka ba niya? At saka, walang sinuman sa ating mga prinsipe ang maaaring pakasalan siya, tama? Si Liu Jinghong ay tumingin sa kanya na parang tulala, ikaw talaga. Hindi ba totoo na ang kompetisyon ay isang kompetisyon para sa kasal? Kung ang kasunduan ay naabot, ang mga tao sa entablado ay maingat na pipiliin. Sino ang maaaring manalo, at sino ang maglalakas loob na manalo, maliban sa prinsipe? Well, mayroon din pala dito ang match fixing. Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay, mukhang maswerte ako na hindi ako nanalo. Haha, nagsisi ka ba ngayon? Sa totoo lang, hindi kaakit-akit sa kanya ang santong babaeng iyon. Tiyak na hindi niya ito pinagsisihan, ngunit ang reyna well. Iniisip ang kanyang hitsura, katayuan at ugali, si Jingzi ay medyo. Bago pa niya matapos ang pag-iisip, nasulyapan niya ang malamig na mga mata ni Liu Jinghong na nagtatago ng kutsilyo sa kanyang ngiti, at agad na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, ano ang sinabi ni Fifth Sister? Huwag mong sabihing reyna lang siya. Kasama ang isang santo, kahit na ang isang engkanto mula sa langit ay bumaba sa lupa, hindi ko yun masyadong iisipin. Ang aking kapatid na babae. Pumalakpak si Jingzi sa kanyang dibdib at hinaypan ang lahat ng uri ng rainbow farts. Well, hindi iyon masama. Nakangiting sabi ni Liu Jinghong, inalis ang kaliwang kamay sa baywang ni Jingzi, ibinaba ang kanang kamay mula sa hawakan ng sibat, at ibinaba ang mga paa na nakalawit sa hangin. Biglang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Jingzi, napakadelikado. Gayunpaman, agad na tinuruan siya ni Liu Jinghong ng leksyon, halika rito gaya ng sinabi mo, bakit ka sumugod kaagad sa entablado? Huwag mong sabihing nakapasok ka ng hindi sinasadya. Narinig mo siguro ang paligsahan sa martial arts pagkatapos mong pumasok sa lungsod. Huwag mong isiping tanga ako sa mga chismis. Nakangiting sabi ni Jingzi, ikalimang kapatid, hindi lahat dahil akala ko sinusubukan mong mag-recruit ng nobya. Tapos hindi ko maiwasang magmadali at makuha ang kamay mo. Natigilan si Liu Jinghong matapos marinig ito, at pagkatapos ay tumawa siya at sinabi kaagad, kalokohan lang ang iniisip mo. Paano nagawa ng ikalimang kapatid ang ganoong bagay? Pagkatapos ay inikot niya ang kanyang mga mata sa kanya at ang kanyang boses ay naging napakahina. Bukod dito, bago ako umalis sa Jingzhou, ipinangako sa iyo ng Fifth Sister. Kahit ano paman, magiging iyo ako. Babae, kung wala ka rito, paano ako maglalakas loob na makipagkumpetensya para sa isang nobya? Hoy, hindi tama yan. Nandito ka man o wala, nasa iyo ang puso ko, at hinding-hindi ako makikipagkumpetensya sa iyo para makahanap ng mapapangasawa. Hindi marunong gumamit ng matatamis na salita si Liu Jinghong, at ginagamit lang niya ang mga pinakasimpleng salita para ipahayag ang kanyang mga taos-pusong iniisip. Jingzi pagkatapos kong marinig ito, labis akong naantig. Niyakap ko ang magandang mukha ni Liu Jinghong at siniil ng banayad na halik ang kanyang mapupulang labi. Tutal nasa labas siya. Bagamat walang tao sa paligid, namumula pa rin si Liu Jinghong. Natatakot siya na baka may tumingin sa kanya. Ang marangal na general na si Jinghong ay talagang hinalikan ng isang tao sa kalye mabuti, ito ay dapat na isang sapilitang halik. Kung hindi, paano siya papayag dito? Sa pag-iisip, nakaramdam siya ng hiya. Mabilis na iniunat ni Liu Jinghong ang kanyang kamay upang itulak si Jingzi palayo, inayos ang kanyang baluti, at hindi makayanan na makita ang walang magawang hitsura ni Jingzi. Maya-maya, sa iyo na ang lahat, bakit ka nababalisa? Kinurot niya ang kanyang mga labi, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at bamulong, at saka, kahit na gusto mo, hindi ka maaaring narito. Ikalimang ate, balik na tayo. Chapter 669 na The Cold Queen, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Jing Zeho, itinikom ni Liu Jinghong ang kanyang mga labi, ngunit inalis pa rin ang kanyang braso. Natigilan si Jingzi, ikalimang kapatid na babae, hindi ba't sinabi mo na hindi ka makakapunta dito?
Pagkatapos ay umuwi na tayo kaagad. Sa oras na ito, ilang hindi mailarawan at kaiyahiyang mga eksena ang lumitaw sa isip ni Jingzi, at napuno siya ng pananabik. Oo. Tinitigan siya ni Liu Jinghong at tumango ng seryoso at same time, ang pangunahing prioridad ngayon ay ang magmadaling bumalik kaagad. Nagmamadali si Jingzi, ngunit bigla niyang narinig na bukas din si Liu Jinghong. Bumangon siya, medyo nagulat. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng ilang sandali na hindi nagkita, bumitaw si Fifth Sister. Ba! Dumura si Liu Jinghong na may pulang mukha, sino ang bumitaw? Para lang ako sa mga mula sa lupain ng usok at mga willow. Hiniling ko sa iyo na sumunod, mayroon akong seryosong gagawin pag uwi ko. Hoy, may seryoso akong gagawin. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, Tara na. Siya. Hinawakan muli ang kamay ni Liu Jinghong at naglakad palapit sa kanya. Sumugod siya sa direksyon ng General's Mansion. Sa pagkakataong ito, hindi siya itinapon ni Liu Jinghong, ngunit ipinaliwanag niya habang naglalakad siya kasama niya, bagaman napagkamalan mong naisip na sumasali ako sa isang martial arts contest para akitin ang isang nobya, ang taong sinisipilyo mo ay talagang si Yao Saint. Ang mukha ng anak na babae at ng Empress, sa madaling salita, ay mukha ng Yao Kingdom. Malumanay na nagpatuloy si Liu Jinghong, kahit na pumunta sila dito para humingi ng tulong, talagang kawalang galang na gawin natin ito, lalo na ang Empress. Ang dahilan kung bakit pinili ko munang makipagkumpetensya dito ay para bigyan ako ng pabor at tulungan ako minsan. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya ng maayos, pero dumating ka ng ganito. Tumango si Jingzi, alam niyang nabigo siyang lumahok sa kompetisyon para mag-recruit ng nobya. Ang mga lalaking iyon ay pawang kinaladkad ng hukbong kabalyerya. Sa kalaunan, tiyak na sila ang magiging mainstay ng Jinghong Cavalry. Para lang dito, nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Gayunman, nagtataka siyang nagtanong, ngunit, ano ang kinalaman nito sa pag-uwi natin? Hindi mo ba narinig na noong umalis ang Reyna sa dulo, sinabi niya na gusto niya ng paliwanag mula sa akin. At ang Reyna at ang Santo ay nagkataong nakatira sa mansyon ng aking general. Kaya kailangan mong sumama sa akin kaagad, humingi ng tawad sa personal, at magpaliwanag ng malinaw. Oh, okay. Medyo nadismaya si Jingzi matapos itong marinig, kaya sinundan niya si Liu Jinghong at nagpatuloy sa paglalakad pabalik. Nakaupo si Han Han sa karwahe sa dulo ng sulok ng kalye. Nang makita niya sina Jingzi at Liu Jinghong na papalapit, natarante siyang tumayo. General Jinghong. Tumango si Liu Jinghong at sinabing may pagsang-ayon, hindi masama, Han Han. Pagbaba namin mula sa Mang Mountain, pinuri ka ng aking panganay na kapatid na babae, sinabi na mayroon kang mahusay na kasanayan sa martial arts at tapat, at magagawa mong protektahan si Zier. Ngayon, tingnan mo halika, pinrotektahan mo ng husto si Zier. Ang walang muwang na matandang mukha ay namula sa isang Shua. Bumaba mula sa Mang Mountain, ilang beses lang talaga niyang pinrotektahan si Jingzi. Siya ay nawala ng malay sa halos lahat ng maagang yugto, at nang siya ay nagising, lahat ng dapat mangyari at hindi dapat mangyari ay nangyari. Sa huling yugto, hindi na siya isinama ni Jingzi, dahil kung isasama niya siya muli, kailangan siyang protektahan ni Jingzi. Kaya nang marinig niya ang pagsang-ayon ni Liu Jinghong, hindi komportable si Han Han. Tumawa si Jingzi, haha, talaga, magaling si Han Han. Nga pala, Fifth Sister, galing ako sa Jingxi this time. Natakot ako na mahirap bumili ng sulfur sa Liangzhou, kaya hiniling ko kay Han Han na bumili ng marami pang sulfur at ang saltpeter ay maaaring gawing granada. Ngunit napabuntong hininga siya, ngunit kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila hindi ito magagamit ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinimula ni Jingzi na pag-alitan si Liu Jinghong, ikalimang kapatid na babae, noon. Sinabi mo rin na ang digmaan sa Liangzhou ay napakaapura, at niloko mo ako para pumunta rito. Bakit, hindi ka sasama kung hindi urgent? Tinaas ni Liu Jinghong ang kanyang kilay at sinabing hindi nasisiyahan. Ah, hindi, kailangan kong sumama. Ngunit dahil nandito ako, dapat tuparin ng ikalimang kapatid ang dati niyang pangako. Natural na alam ni Liu Jinghong kung ano ang pangako, at namula siya at walang sinabi. Bumaba at lumakad pasulong. Tumingin si Jingzi sa kanyang likuran at ikinulong ang kanyang mga labi, ang problema ay hindi malulutas sa pamamagitan ng pagtakas, ito ay malulutas sa pamamagitan ng pagtulog. Kaya hinabol ko siya. Sumunod kay Liu Jinghong sa mansyon ng general, nakita ng dalawang nagbabantay na kabalyerya si Liu Jinghong at magalang na sumigaw, General. Pagkatapos ay nakita nilang bumalik si Jingzi. General, siya lang. Ito ang kapatid ko. Ang dalawang mangangabayo na ito ay hindi pa nakapunta sa Jingzhou noong nakaraang pagkakataon, kaya hindi nila nakita si Jingzi, ngunit nabalitaan nila mula sa mga kapatid na bumalik mula sa Jingzhou na sila ang nakababatang kapatid ng general ay nasa Jingzhou, at siya ay napakalakas. Tinalo pa niya ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa Southern Qi. Sa makatuwid, ang imaheng ibinigay nila kay Jingzi sa kanilang isipan ay isang malaki, makapal, balbas na mandirigma. Nang makita nila si Jingzi, nagulat sila. Mukha siyang bukas at medyo hindi komportable. Haha, tawagin mo na lang akong President Jing. Presidente Jing.
Matapos makapasok sa mansyon ng general, inutusan muna ni Liu Jinghong ang kanyang mga nasasakupan na ayusin si Han Han, at pagkatapos ay inilipat ang kanilang mga bagahe sa bahay. At inakay niya si Jing Zi hanggang sa loob, sa isang malayang bahay sa likod bahay, pumunta sa pintuan ng isang pakpak, at kumatok sa pinto. Sino ito? Isang malambot at kaakit-akit na boses ng babae na may bakas ng pagod ang nagmula sa silid. Ito ay kaakit-akit at malamig, at ito ay kaagad na kaaya-aya. Nakilala rin ni Jing Zi na ang boses na ito ay kay Reyna Yaoyao. Queen, ako ito. Pagkatapos sumagot ni Liu Jinghong, narinig niya ang tunog ng paglalakad sa silid, at pagkatapos ay binuksan ang pinto. Ang taong lumitaw sa pintuan ay hindi si Reyna Yaoyao, kundi ang malambot na babaeng nakasuot ng puti na katatapos lang natalo, si Jingzi Saint Yaoyao. Medyo namumula at namamaga ang mga mata ni Saintess Yaoyao, at mukhang katatapos lang niyang umiyak. Mukhang hindi niya inaasahan na biglang susulpot si Jingzi sa pintuan. Matapos matigilan saglit, tumalikod siya at naglakad papasok. Xu Xia, bakit ka bumalik? Xu Xia, anong ginagawa mo sa baril? Muling nagmula sa silid ang boses ni Reyna Yaoyao, hindi gaanong malamig kaysa dati, ngunit mas nagulat. Gusto kong pumatay ng tao. Nang bumagsak ang boses sa lupa, sa susunod na sandali, si Saint Yaoyao ay sumugod palabas na may dalang baril. Walang sabi-sabi, binunot niya ang kanyang baril at sinaksak. Hindi nang ahas si Jingzi na maging pabaya at mabilis na ginamit si Qinggang. Tita, santo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ngayon lang. Tingnan mo, hindi ba ako pumunta para humingi ng tawad? Hindi mo ako pwedeng saksakin, kaya huwag mong sayangin ang lakas mo, okay? Ang magandang intensyon ni Jingzi, ang paalala ay labis na nakakainsulto kay Saint Yaoyao. Biglang bumigat ang ulo ni Jingzi, at lumabas din ng kwarto si Queen Yaoyao sa oras na ito. Hinubad niya ang kanyang ginintoang baluti at banal na damit, ngunit nagsuot ng kulay peach na kulay pula na koton na damit na hanggang sahig ay bumagay sa kanyang mukha. Sa kanyang kaakit-akit at pinong mukha, mas malakas pa si Yu Jifan. Sa sandaling ito, tulad ni Liu Jinghong, pinapanood niya ang dalawa na nag-aaway habang ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Walang gustong humakbang para itigil ang laban. Nang matagpuan niya si Jingzi na nagtatago at nakatingin sa kanya, napakunot ang noo ni Reyna Yaoyao. Parang di mabilang na mga snowflake ang nawiwisik sa kalangitan, at biglang lumamig ang hangin. Hindi nakaimik si Jingzi, napakalamig na Reyna. Kabanata 670 hindi na magkikita muli. Unang update mangyaring mag-subscribe. Walang sino mang tumulong sa pagsira sa away, kaya walang pagpipilian si Jingzi kundi ang mismong buwagin ang laban. Saint Girl, mangyaring itigil ang pakikipag-away. Saint Girl, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Saint Girl, tignan mo pinagpapawisan ka. Saint Girl, pagod ka rin, magpahinga ka muna at hayaan mo akong magpaliwanag. Napahinto si Saint Yaoyao nang marinig niya ito. Natuwa si Jingzi, mukhang kapaki-pakinabang ang pangungusap na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang segundo lang matapos siyang maging masaya, nakita niyang ngumisi si Saint Yaoyao, ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo sa aking sibat. Pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos ay hinawakan niya ang sibat at sinaksak siya. Hoy, ikaw. Medyo nagalit si Jingzi, Saint Girl, kung patuloy kang magmamatigas, mag-ingat kung gagawin ko ito. Dapat noon pa man ay parang lalaki na ang ginawa mo, kung hindi, mababa ang tingin ko sa iyo, ba? Pwede mo akong suntukin. Pero hindi mo ako mapag-alitan na hindi ako lalaki. Hindi ako masasaktan ng baril mo, pero masasaktan ka ng baril ko. Ito ang lalaki. Dare you question me? Galit, galit. Nanlamig ang mukha ni Jingzi. Nang muling tumama ang sibat ni Saint Yaoyao, hindi siya nagtago. Parang buhay na panterya, naghihintay na tusukin. Alam ni Saintess Yaoyao na hindi niya kayang saksakin ang sinuman, kaya sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya sa bawat oras. Ngunit sa pagkakataong ito, nang makita niyang palapit ng palapit sa kanya ang baril, at wala itong balak na itago, natarante siya. Although she said gusto daw nilang pumatay ng tao, pero walang hinaing ang dalawa. Pumunta sila sa Angguo para humingi ng tulong. Ayokong pumatay ng tao. Siya ay ganap na nataranta, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito, dahil ang sibat ay dumating na sa kanyang mukha at hindi na niya kontrolado. Nakapikit lang siya. Gayunpaman, may isang nakakagulat na nangyari. Ang sibat na ginamit niya ng buong lakas at may kapangyarihan ng kulog ay tumigil kaagad, at ang dating lakas na kahit na hindi niya makontrol ay tuluyang nawala. Basta, biglang. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nakangiti ang lalaking nasa harapan niya, at ang hawak nito ay ang ulo ng kanyang baril. Nang makita niyang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki. Said, tingnan mo, lalaki ba ang ginawa ko? Ba, lalaki ako, okay. Ang dahilan kung bakit hindi ako kumilos ay dahil natatakot akong matalo ka. Babae ka, hindi mo kayang itago sa mukha mo. Ginagawa ko to para sa ikabubuti mo. Ang mood ni Saint Yaoyao na kagagaling lang ay biglang naging marahas. Ito ba ay usap ng tao? Base sa performance niya sa fighting field ngayon lang, baka natalo niya ito ng diretsyo. Ano yun?
Hayaan ang lahat na makita na siya ay mas mahusay kaysa sa kanya, at pagkatapos ay sadyang matalo, na nagpapahiya sa kanya. Ngayon mayroon ka pa ring lakas ng loob na sumumpa na ginagawa mo ang kanyang makakaya. Nasaan ang baril ko? Hindi mo matukoy ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Hindi natuwa si Jingzi at pilit na itinapon ang sibat. Ang sibat ay humampot sa dingding, at ang katawan ng baril ang kalahati nito ay ipinasok sa dingding, at si Saint Yayaw ay natulala. Itapon na lang basta-basta, ito ba ang lakas? Gaano kalakas ang taong ito? Muli siyang tumingala kay Jingzi, naging komplikado ang kanyang mga mata. Napansin ito ni Jingzi at nakaramdam ng kaunting pagmamalaki, ano sa palagay mo ang sinasabi ko? Mayroong higit pa sa isang bahagyang pagkakaiba sa pagitan ng ating mga kaharian. Para sa iyong sariling kapakanan kung wala akong gagawin. Nang sabihin ito ni Jingzi ngayon, naramdaman lang ni Yu Saint Xiao na iniinsulto siya at gusto siyang saksakin hanggang mamatay. Ngunit ngayon pagkatapos makinig sa sinabi nito, naramdaman niya na, well, parang may katuturan ito. Tila nagmula ito sa pagkamangha sa malakas. Si Saint Yayaw ay hindi nagpakita ng ganitong uri ng paghanga, ngunit tumingin kay Reyna Yayaw na may komplikadong mga mata. Malamig pa rin ang mga mata ni Reyna Yayaw, ngunit halatang may kaunting curiosity sa lamig na ito. Napakalakas mo, hahasaan. Ngunit ang panunukso sa mga tao ay nakakainip. Nang marinig na pinupuri ng Reyna ang kanyang sarili, orihinal na binalak ni Jingzi na maging mahinhin, ngunit hindi niya alam na binago niya ang paksa at direktang pinanagutan siya. Ito. Tumingin si Jingzi kay Liu Jinghong at naramdaman niyang kailangan niyang gawin ang ganitong uri ng paliwanag. Noon lang lumapit si Liu Jinghong, Reyna, tama siya. Talagang hindi pagkakaunawaan ito. Hindi pagkakaunawaan. Anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang maaari mong iakyat sa entablado kahit alam mong kompetisyon ang pag-recruit ng nobya? Pagkatapos mong umakyat sa entablado, pinapahiya mo si Chu Xia at pagkatapos ay natalo ng kusa. Hindi ito sinasadya. Sasampalin mo ba ang ating Yayaw Kingdom sa mukha? Si Queen Yayaw ay agresibo at mukhang galit na galit, at alam din ni Jingzi na ang pangalan ng Yayaw Saint na pinaluhan niya ay Chu Xia. Queen, siya ang nakababatang kapatid ko, ang pangalan niya ay Jingzi. Ngayon lang siya nakarating sa Liangzhou. Sa isang pagkakamali, akala niya ay nakikipagkumpetensya ako para mag-recruit ng nobya, kaya nagmadali siyang pumasok sa field. Nang maglaon, nalaman niyang hindi ako iyon, ngunit siya. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, tumingin si Reyna Yayaw kay Liu Jinghong, pagkatapos kay Jingzi, pagkatapos kay Jingzi, pagkatapos kay Liu Jinghong. Namula si Liu Jinghong bago siya muling nagtanong, talaga. Ang Yayaw Kingdom at Angwo ay wala sa iisang bansa. Bagamat naramdaman ni Jingzi na siya ay sapat na sikat, sa katunayan, maliban sa mga karaniwang tao sa Jingzhou, kakaunti lang ang nakakakilala sa kanya, lalo pa si Reyna Yayaw. Well, talaga. Bakit siya pumasok sa kompetisyon dahil lang sa akala niya nakikipagkumpetensya kayo para sa isang nobya? Hindi ba kayo magkapatid? Ang katangian ng tao ay chismis. Maging si Yayaw Saint Chu Xia ay nagtaas ng ulo at tumingin sa dalawa. Ang mga tao, ang kanilang mga tainga ay nagpanteng, naghihintay ng paliwanag. Reyna, medyo komplikado ang relasyon nating magkakapatid, kaya hindi ko na ipapaliwanag isa-isa sa Reyna. Pero maniwala ka na totoo ang sinabi ko at isa nga itong hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi at sinabing, Zir, napakawalang ingat mo ngayon at pinaiyak ang banal na ginang. Mangyaring humingi ng tawad sa Reyna at sa banal na ginang. Mabilis na iniyuko ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil kay Meng lang kaya siya umakyat sa entablado ng hindi malinaw na nagtanong. Sana ay patawarin ako ng Reyna at ng santo sa naging dahilan ng pangyayaring ito. Napakunot ang mga labi ng santo at walang sinabi, ngunit wala nang pakialam ang magandang Reyna, ako. Maniwala. Ang sinabi ni General Jinghong, itigil na natin ito. Sa mga salitang ito, naisip ni Jingzi na may kagalakan na si Reyna Yayaw ay mukhang malayo, ngunit medyo maganda ang ugali. Pinatawad niya ito sa isang pangungusap lamang, at binalak na purihin siya ng ilang ulit. Sinong mag-aakala na biglang tumingin sa kanya si Reyna Yayaw na may masamang tingin at sinabi sa malamig na boses, kahit na ang young master na ito ay talagang pumasok sa entablado ng kompetisyon dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagkatapos mong malaman na ang tao sa entablado ay hindi si General Jinghong, bakit hindi mo ipaliwanag ang sitwasyon at umatras, o gumawa ng inisyatiba na aminin ang pagkatalo? Bakit mo kami gustong manalo? Well, si Jingzi ay nag-o-overthink, ang Reyna ay ang Reyna, kaya ano? Kaya madaling kausap. At saka, malapit na tayong umalis sa Liangzhou. Natatakot ako na hindi na kita makikita, kaya iwanan na lang natin ang hindi kasiya siyang ito sa Liangzhou at huwag na tayong magkita pa. Matapos sabihin ito ni Reyna Yayaw, sinabi niya kay Liu Jinghong matapos magbigay ng bahagyang pagbati, ibabalik na sana niya si Saint Yayaw sa bahay. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.